Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez, tinawag na umaastang Diyos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi napigilan si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte ng 30-day suspension order na ipinataw ng National Telecommunication Commission NTC laban sa SMNI at 14 days na preventive suspension ng Movie and Television Review and Classification Board MTRCB sa kanyang TV program na gikan sa masa para sa masa. Nakapaliham na kanyang dating Chief Presidential Legal Counsel na si Salvador Panelo sa DZRJ radio at TV program ng kontrabirada si Duterte. Kamakalawa at dito niya tinuran ang kanyang mga pagbatikos sa Administrasyong Marcos Jr. I think that the nation now, let me repeat it to the Filipinos now, the nation or the government rather to precise, the government at present hangs in a balance. Whichever scales I cannot speculate, but really if you ask me, this government is beyond moral regeneration, sabi ni Duterte. Ipinaiwatig niya na tila mahina ang liderato ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. lalo na sa paglaban sa korupsyon at ayaw pumatay dahil sa takot sa International Criminal Court or ICC. Giit ni Duterte, hindi na makontrol ang korupsyon. There is nobody telling everyone to stop. There is nobody willing to shoot the idiots who are continuing the plunder. Pag ayaw mo pumatay kasi takot ka dyan sa ICC, walang mangyayari sa gobyerno mo. That is the reality of it all. Si Duterte ay nahaharap sa kasong crimes against humanity sa ICC, bunsod ng madugong drug war na kanyang isinulong na nagresulta sa pagkamatay ng libu-libong katao. Tinukoy rin niya ang issue ng pag-contempt at pag-detain ng mababang kapulungan ng Kongreso kina Lorraine Badoy, Partosa at Jeffrey Zelis, host sa SMNI show Laban Kasamang Bayan, sabi ng pagsasabi ng maling impormasyon sa ginastos sa mga biyahe ni Speaker Martin Romualdez. Ani Duterte, the fact now that the military can demand release of persons in contempt of court, a purely civilian activity. Nakita mo na, here is now dalawang tao, Mrs. Badoy and Mr. Celis, bakit sila na-release? Because of the letter of PM Mayor, and rightly so, kasi pag hindi, paglalaroan yung dalawa and make a mockery of democracy. Tama lang yun. You did it right. Napaulat na isang manifesto of support para kina Badoy at Celis mula sa retiradong mga opisyal ng pulisya at militar na nagtapo sa Philippine Military Academy or PMA ang ipinadala sa mababang kapulungan na humiling na palayain ang dalawang SMNI host. Matatandaan, kaya pinakulong si Celis ng Committee on Legislative Franchise ay saninang hindi nito pag-amin o pagsisinungaling kung sino ang nagbigay sa kanya ng maling impormasyon, habang si Badoy ay dahil din sa pagsasabing may mga anunsyo ang kanilang programa kahit itinggi ito ng mga abogado ng SMNI. Muling nagbabala si Duterte sa umano'y posibilidad na pagkilos ng militar para umano'y ituwid ang mga pagkakamali sa Administrasyong Marcos Jr. As a final word, I would just say, I leave to the military to decide, wala na. There will be no room for correction or moral regeneration. Too late for that, too late in the day. May himig babalaan na wika ni Duterte. Dagdag pa ni Duterte, it has long been incoming. Long time ago, even during my time, kaya ganun ang taga-gobyerno, itong mga taga-gobyerno, itong mga klase nila, itong mga Marcos, itong si Speaker Romualdez. They think if they are in the helms of government, they are God. May God have mercy on the souls of the Filipinos. Ikaw bilang Pilipino, ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Nararapat bang laging mangingialam si dating Pangulong Duterte at bigyan ng babala ang kasalukuyang Pangulo na si PBBM? Ayon nga daw sa kumakalat na mga balita sa social media, si Duterte nga daw ba kaya ang nasa likod ng destabilisasyon kasama ng mga retiradong AFP? Para po sa inyong opinion, magkomento lamang po sa baba at maraming salamat po. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click na din ang bell button para updated po tayo sa mga susunod na video.